What's up guys? Welcome to IM Talks at ang topic natin today is related sa driving at sa mga kukuha ng lisensya at student permit. So, ano na nga ba ang mga bagong procedure ngayon? Though marami na rin vloggers and YouTubers and mga information na kumakalat through internet para sa pagpoproseso at pag-acquire ng student permit at license sa LTO. So, ang first step po talaga is mag-enroll tayo nung tinatawag na TDC or Theoretical Driving Course, which is yung seminar for 2 days na dati ay 3 days. Face-to-face or online, pero ngayon po face-to-face na lang yung meron. Secondly, pagka natapos na tayo doon, naipasa natin yung exams na ibibigay ng school, which is galing din sa LTO, they will provide a certificate na dadalhin nyo sa LTO along with your other requirements na needed ni LTO para makakuha kayo ng student permit. Tapos papamedical po muna kayo sa mga accredited clinic naman ng LTO dahil kailangan din po yun as part of the requirement. Then once you have that student permit po, is pwede na kayo mag-enroll for the practical driving course or PDC. Ito po yung at least 8 hours driving, which is actual driving na po ito, pure driving lesson with the accredited instructor. And magdi-differ po ang pag-enroll sa hours kung totally zero kayo. Medyo kulang talaga sa 8 hours. So may mga recommended hours naman ang bawat school. Depende sa kanilang base or kung saan nila nakikita na doon umuokay ang estudyante. So iba-iba po yan, even the rates. So once you have it, yung certificate naman of completion naman po ng at least 8 hours at wala naman pong needed extension, naging okay naman sa assessment ni instructor, you need to wait for at least 1 month po para i-update na yun yung student permit for non-pro. And for getting non-pro po, magbibigay sa LTO ng another exam that they call validation para i-validate po yung pagbibigay sa inyo ng privilege to drive and to have license, which is magre-written exam kayo sa LTO, 1 to 60 items po yun, and 48 is the passing. And on ngayon yata po, siguro parang 90% of LTOs, dito siguro NCR or dito sa atin sa Manila, is computer-based na po. So may face detector din po yan, so bawal tayo lingon ng lingon kasi nawawala yung screen, nagba-blackout, bumabalik naman, but so, avoid cheating na lang din siguro po, di ba? May pag ganoon. But yes, ganun siya. And then after you pass it, yun, you get the passing score, may parang i-assess nila kayo to go somewhere like a window or i-direct na kayo to go to take the practical test naman, yung driving test naman po with the LTO instructor, driving instructor to test your driving skills. So, pag wala naman din naging problema with your driving skills, ipapasa kayo ng instructor, they will assign and do some notes sa inyong paper. And then by that, pupunta kayo sa window, I guess, to pay for the card and like test yung pinababayaran sa exams, parang may ganon. Then after that, you just need to wait na lang kung kailan magre-release si LTO ng card mo or paper kasi nga may ano sila ngayon sa releasing ng card. But within the day po nakukuha ng lisensya. And that's it. Makakapag-drive ka na legally. But also remember that driving po and having a license is a privilege. So it's not a right. Para magmalaki tayo when we are driving na at nasita tayo ng enforcer. Sabi nga namin, di ba, choosing between right and kind, you always choose being kind. Okay, hindi laging tama. Kasi yung mga tao na laging pinipilit yung tama nila at laging ini-insist ang pride, diba, is nalilid sa mga road rage, away, initan ng ulo, sapakan, barilan, angasan, pagmamaliit. Yan po yung mga madalas ngayon na i-encounter ng ating mga road users. Hindi lang po dahil nagkamali sila ng pagtapak sa mga clutch, pedals, shift ng gear, whatsoever. Nagkaroon ng technical or something yung car mo to create an accident. But mostly, ang nakakatakot ngayon is yung kapag meron kang nakasalumuhang mainit ang ulo at medyo mataas ang ano sa mataas yung pride niya. Parang gano'n, baka kamali na sasabihin, may mga ma-offend. But yes, yan po yun. Yung may dala ng baseball bat, may barel, mamaliit na, mamamata, nasagi mo yung kotse, then di ka talaga capable to pay, minamata ka na, pinisigaw ka na, minumura ka na. Guys, please, let's all be calm and kind. Ang sasakyan po ay napapalitan, napapaayos, na dadaan sa magandang usapan, pero ang pananakit po sa ating kapwa, salita man yan o pisikal, ay mahirap po yung burahin sa emosyon, sa utak, sa puso ng isang tao, yung pamamahiya. Kaya sana po sa lahat ng mga new drivers at magdadrive at matatagal na magdadrive, when you choose between right and kind, let's all choose kindness. Yun lang po.